ang ating pamagat ay double dead na PhilHealth. Mahalaga pong pag-usapan natin ito dahil nga po yung mga sumasahod tuwing kinsenas at katapusan, I'm sure ngayon po yung mga pauwi na galing opisina, nakita na naman ninyo yung inyong payslip, hindi pa ho ninyo nahahawakan yung inyong pinaghirapan, pinagtrabahungan ng marangal at may dangal at may dignidad, hindi po ninakaw mula sa kaban ng gobyerno, bawas na agad yung para sa PhilHealth. Kaya minarapat ko po na pag-usapan natin muna ngayon itong double dead na PhilHealth. Double dead, yung baboy po, hindi ba double dead yung botsa? Yung botsa. Kasi po, talagang parehong yung botsa o yung double dead na baboy at itong pambababoy na ginagawa sa atin, itong double dead na PhilHealth. Pareho po parehong nangangamoy, umaalingasaw, mabaho, double dead ho yung PhilHealth. Ulitin ko dahil araw ng sahod at kinaltasan na naman kayo, kinaltasan naman tayong lahat, pag-usapan natin kung saan ba dinadala itong pera na supposedly ay para sa PhilHealth. Double dead na PhilHealth, botsa. Binababoy po at kagaya ng double dead na baboy na karne, mabaho, maalingasaw, maamoy. Ganyan po ang nagaganap na kurakot at korupsyon sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Alam mo ninyo, mahalaga sa atin na malaman na simula ng naging presidente, na halal na presidente si BBM, ginawa po ng kanyang administrasyon, of course, with his full knowledge and consent, ginawa po nilang gatasan o cash cow o milking cow, kung ano man po ang gusto ninyong itawag dyan, itong PhilHealth. But yung cash cow o gatasan o milking cow na hindi po intended para sa layunin talaga ng PhilHealth, yung para tumugon sa issue ng ating mga pangangailangan na pangkalusugan. Lagyan po natin ng konteksto na konstitusyonal itong ating double dead na PhilHealth. Alam po ninyo, yung PhilHealth, hindi po ito hinugot lamang sa hangin na may nakapag-isip, gawa tayo ng PhilHealth, gawa tayo ng batas. Ang underlying basis po nito ay ang ating saligang batas. Meron po tayong Article 2, Section 15. Mahaba po yung Article 2 Kasi po yung Article 2 ng ating saligang batas, ito po yung Declaration of State Principles and Policies. Ito pong patungkol sa kalusugan, dito na po ito sa second half, lumalapag na po siya sa Declaration of State Policies. And one of the state policies, ito nga pong polisiya na nakasulat sa Article 2, Section 15. Ang nagsasabi, the state shall protect and promote the right to health. Karapatan na po yun the right to health of the people and, yan po, dito tayo papasok lahat, instill health consciousness among them. Kaya po tayo nag-uusap-usap dahil karapatan po natin yung usapin na dapat protektahan, dapat isulong, dapat pangalagaan ng Estado. Kahit sino pang administrasyon ang isyu ng kalusugan sapagkat karapatan ng bawat Pilipino ang kalusugan. Article 2, Section 15 po iyan. Declaration of among the many, ito po isa sa mga state policy. Lagyan naman po natin, from the Constitution, yun po yung ating umbrella. Meron din po kasi yung RA 10351. Yung pong tinatawag na sin tax law, na amendahan na rin po yan yung sin tax law as amended. Doon po sa sin tax law, para alam din po ninyo, dahil siyempre, nakita po ninyo yung inyong payslip na bawas yung sa PhilHealth. And I'm talking to the direct contributors. Tayo, yung mga nagtatrabaho, meron tayo po yung direct contributors. Yung sa sin tax law, as amended, meron pong provision dyan na 40%, 40% ng mga buwis na nakokolekta mula sa tabako,
sa sigarilyo. 40% po yung nagmumula sa tobacco, sigarilyo, tabako, kung ano man na umuusok At yung mga matatamis na inumin, soft drinks, yung mga nasa boteng matatamis, gumagamit ng sugar, whether natural or sweetener, yung mga maiinumihong matatamis, 40% po ng buwis na nakokolekta mula dito sa tinatawag na tobacco at sweetened beverages. Dapat po yan ay napupunta at ginagamit sa PhilHealth lamang. Walang ibang pwedeng paggamitan yan. Hindi ho pwede sa flood control. Hindi po pwede. Hindi po pwedeng pakialaman ng mga malilikot na kamay sa ilalim ng Marcos Jr. Administration itong pera ng para sa PhilHealth. Meron pa pong isang batas, yung RA 11223. Naririnig nyo na po yan. Last year pa natin dinidiskurso nung tayo pa ay nagsampa na rin ng kaso dyan sa illegal, invalid, immoral, unconstitutional, unlawful, and criminal 2025 national budget. Hindi ba? Yung RA 11223, ito naman po yung Universal Healthcare Law. So tatlo na po yon. Meron na tayong fundamental basis, yung ating pong Constitution, Article 2, Section 15. Meron po tayong Tax Law, yung RA 10351, at tumungo na po tayo ngayon sa Republic Act 11223 o yung Universal Healthcare Law. Bakit mahalagang pag-usapan po natin itong mga batas na ito? Dahil mamaya ipakikita ko sa iyo kung paano tayo binobotsa ng bangkaroteng Marcos Jr. Administration pagdating sa pera nating lahat. Yung sa Universal Healthcare Law. Nakasulat po kasi diyan sa batas na yan, 60% ng mga buwis na nakokolekta galing sa alcohol products, mga inumin, lahat ng klaseng inumin na may alcohol, 60% ng nakokolekta dapat ibigay sa PhilHealth. Okay? Pangalawang aspeto, ito mahalaga ito. Yung share po ng PAGCOR. Yung PAGCOR ho kasi, yung regulator ng lahat ng sugalan dito sa Pilipinas, lahat ng casino, lahat ng mga online casino, land-based casino, yung 50% na remittance ng PAGCOR sa national government coming from their annual income, yung income po ng PAGCOR taon-taon, yung 50% po ng riniremit nila sa national government, dapat po iyan, walang ibang patutunguhan kung hindi sa PhilHealth. Pondo natin lahat, whether ikay direct contributor o indirect contributor. Yung pangatlong aspeto, kung PAGCOR 50%, yung PCSO, yung Philippine Charity Sweepstakes Office, 40% po ng kanyang charity fund, pagkatapos na po ng documentary stamp tax, 40%. Dapat po yan walang ibang patutunguhan kundi sa PhilHealth lamang. So pag nakita ninyo kung gaano dapat kalaki yung pera na ibinibigay sa PhilHealth, hindi po lahat ito natutupad. Makita ninyo, yung PAGCOR, bakit 50% ng kanyang riniremit sa national government dapat napupunta sa PhilHealth? Mandated po yan ng RA 11223, yung Universal Healthcare Law. Ganon din po, yung 40% na charity fund ng PCSO, dapat yan diretso sa PhilHealth. Bakit ginawa ng ganon ng batas? Kasi nga ho, babalik tayo doon sa Article 2, Section 15, yung declared state policy na meron yung karapatan po nating lahat. Nabigyan tayo ng Estado ng proteksyon at isulong nila yung ating right to health at yung ating karapatan na maging health conscious tayong lahat. Pati po yung issue ng kalusugan, dapat conscious tayo. Bakit ginawang ganun ng batas? Kasi nga po, ayaw ng batas ng Universal Healthcare Law ng any similar or parallel institution kagaya ng PhilHealth. Isa na nga lang ho, universal nga eh. Universal nga, hindi naman sinabing semi-universal.
Universal Healthcare Law. There should only be one. PhilHealth po iyan. Ito pong ganitong reasoning behind the law. Kalaban po nito yung MAIF-IP. Lahat ng mga, lalo na yung indirect contributors. Wala pong rito, walang discrimination. Dito po sa ating pahina, talagang open na usapan. Lalo na po yung mga indirect contributors. Pag-uusapan din natin mamaya yung direct contributors. Yung mga sumahod po ngayong araw. Ayaw ho kasi ng batas na nagtatag sa PhilHealth. Yan, yung sourcing ng funds yan, malinaw po dyan. Wala dapat kalaban ang PhilHealth. Isa lang yan. Universal Healthcare Law nga ang tawag. Universal. Lahat tayo. Kasi po may pang-apat na aspeto yan. Meron pong tinatawag na automatic enrollment. Lahat po tayo ay miyembro ng PhilHealth. Lahat po tayo dapat ay nakikinabang sa PhilHealth. Kaya, isang malaking pangbubudol itong linalaman ng 2026 budget na naman ng Marcos Jr. Administration kung saan binuhusan ng malaking pondo yung MAIF-IP. Yung MAIF-IP. Ito po yung medical assistance for indigents and mga nangangailangan po ng tulong. Doon po sa budget ngayong taon, doon po sa NEP, yung budget po ni Bongbong Marcos na sinumite niya sa Kongreso, yung MAIF-IP sa NEP, 24.2 billion lamang. Nung dumaan po ito sa 2026 BICAM, yung BICAM po, BICAM pa rin po yan. Wag ho kayong maniwala na malinis po itong budget ng 2026. From 24.2 billion, President's budget po ito, tinira na naman po ng Bicameral Conference Committee. Ginawa po nilang 49.16 billion. At pagdating dito sa pinirmahan ng kasalukuyang administrasyon, total of 51.6 billion. Mahalagang alam po ninyo, yung may mga pencil, yung gustong mag-notes, meron pong inangat na 113% increase yung MAIF-IP ng 27.4 billion ang inangat. From the original submission ng Office of the President na 24.2 billion, lumobo po ito na dagdagan ng 27.4 billion o 113% increase. Ang lumabas po sa GAA ay 51.6 billion pesos. Ano naman po ang koneksyon nito sa binotsa o double dead na PhilHealth? Para po sa kaalaman ninyo, ayaw po kasi ng batas talaga na merong ibang paglalaga ka ng pondo pagdating sa usapin ng kalusugan. PhilHealth lamang. Yung MAIF-IP, sa dissenting pananalita, parallel po itong tumatakbo, parallel with PhilHealth. Pero sa lingwahe po ng mga durobo at buhaya sa Kongreso, yung mga kababayan natin, alam mo ninyo, pag may sakit ka na, lalo pat mahirap ka, tinatanggal po ng PhilHealth sana yung lubos na gagawing miserable ang buhay natin. Yung may sakit ka na, mahirap ka na, paglilimusin ka pa. Yun lamang po ang layunin ng MAIF-IP. Ito pong MAIF-IP na ito po yung hihingi ka ng guarantee letter sa mga kongresista, sa mga senador, sa mga kung sino-sinong politiko, kung sino-sinong may access sa gobyerno na opisyal. Bakit kinakailangan ka pang humingi ng guarantee letter? Hindi ba't under the RA 11223, lahat tayo ay automatically enrolled, lahat tayo ay automatically members, tayong lahat ng PhilHealth. Ito pong MAIF-IP, soft pork po ito, baboy pa rin ho ito, botsa pa rin ho ito, double dead pa rin ho ito. Kaya lamang, hindi lamang po yung pondo natin ang dino-double dead nila Pati po, tayong mga direct contributors ay binobotsa ng mga kurap at kurakot na politiko.
Imaginein ho ninyo, yung 2026 MAIF-IP, meron po silang dinagdag na 27.4 billion. 27.4 billion ang idinagdag po nila sa MAIF-IP. Samantala, ang laki-laki po. Ang laki-laki po ng deficit ng PhilHealth magpahanggang sa ngayon. Yung pangbubudol ng kasalukuyang administrasyon ng Marcos Jr. administration, which by the way, I was told by somebody that they are monitoring all our live, mga kababayan, at inaantay daw po nila na may masabi ako rito na maaari tayong kasuhan ng sedition or inciting to sedition. Alam mo ninyo, yung pananakot ninyo, alam po naming mga Pilipino ang aming karapatan sa ilalim ng saligang batas. Yung pagbubulgar sa kurakot at korupsyon ninyo, hindi po yun inciting to sedition at lalong hindi po yung sedition. Maaring masakit talaga ang katotohanan, pero yun po ang dapat na pambalanse sa isang administrasyon na hitik, siksik, liglig, umaapaw ang kurakot at korupsyon. Ni BBM, 129.8 billion. Dito na po papasok yung double dead, yung pambubotsa, pati po sa ating mga Pilipino. Ang problema ho ng administrasyong ito, hanggang sa ngayon, negative na po sila eh. So sa ating pong GAA, 129.8 billion. Ang pangbubudol ng kasalukuyang administrasyon, ang laki daw po ng ibinigay nila. Napakalaking pera daw po yung ibinigay nila para sa PhilHealth ngayong taon. Record-breaking daw po ito. Sinungaling po sila. Pambubudol po iyan. Again, double dead na PhilHealth. Binobotsa po nila. Botsa po yung pondo ng PhilHealth eh. Double dead, umaalingasaw, ang baho. Punong-puno ng kurakot at korupsyon. Bakit? I'd like to share with you ito pong table that was presented also by Jarius Bondok. By the way, Jarius Bondok, I've mentioned him in this live. Kahit ako, nung araw binabanatan ako nito, hindi ko po siya, kilala ko po siya, hindi ko siya kaibigan. But fair is fair, maganda po yung naging laman din nung kanyang column last week. Meron po siyang ipinakita doon na table na inihanda o nagmula kay Dr. Antonio Dans. Dr. Antonio Dans is among the very vocal and prominent health advocate. Dito po makikita ninyo, binabandera ni BBM na 129.8 billion daw po yung kanyang inilagak sa GAA, yung ating national budget ngayong 2026. Tutuwid lang po natin, hindi po totoo yun. Dahil meron pong deficit o pagkakautang o kulang pa nga actually ang gobyerno dahil nga hindi po nila iriniremit sa PhilHealth yung buong amount na taon-taon dapat entitled ito. As per the table presented by Dr. Antonio Dans, one of the leading health professional alliance convener at one of the leading health advocate natin, meron pong deficit na 356.6 billion. Deficit, utang. May utang ang national government kay PhilHealth ng 356.6 billion. So, hindi po totoo na dapat tayong magpasalamat kay Budolman dahil nagbigay daw siya ng 129.8 billion sa GAA. Hindi po totoo yun. Meron po silang ikinukubli sa inyong lahat na 356.6 billion na deficit o pagkakautang ng national government. Paano po nangyari yun? Ito na po, double dead talaga, binobotsa. Nung taong 2023, hindi ko lang po maipresenta sa screen yung table sana Noong 2023, ang kinakailangan po na dapat ilagay sa PhilHealth ay 136.6
billion. 2023 po yun ha, 136.8 billion. Ang linagay po ni BBM sa GAA, 100.2 billion lang. So makikita nyo, 2023 136.8 billion. Ang iniligay niya sa GAA, 100.2 billion. Meron na po agad kulang na 36.6 billion. Kasi yun po yung hindi niya isinama sa GAA. Ang sinama lang niya sa GAA, 100.2 billion. Ito po ang malupit. Kulang na ilinagay mo sa GAA, ang rinilis lang ng kanyang administrasyon sa PhilHealth, kalahati nung nakapondo sa GAA, 50.7 billion lang. So may deficit siya noong 2023 na 86.1 billion. Move forward tayo sa 2024. Kinakailangan po ng 129 billion ng PhilHealth. Ang inilagay niya sa GAA, 61.5 billion. No? Ang na-release, 9.5 billion. May deficit po siya ng 119.5 billion. Palaki po ng palaki. Talagang binuburiki po nila eh. Talagang binubotsa nila eh. Talagang double dead ng PhilHealth. Ngayon, 2025, last year, ang kinakailangan po ng PhilHealth, 151 billion. 151 billion ang kinakailangan ng PhilHealth noong 2025. Ano pong ginawa ng magaling na BBM? Binigyan po sa GAA ng zero budget ang PhilHealth last year. Zero, itlog, wala. Walang pera PhilHealth last year. Di ba? Huwag ninyong kalilimutan sapagkat umaatake na naman po yung kanilang mga propaganda at naghahanap na naman ng pamatay sunog. At ang nakikita nila dyan, si Atong Ko. Na pamatay sunog. Atong Ko. O, itong si Marlon, maloko ito. Si Marlon Purificación. Atong Ko. Hindi po ito si Atoy Ko ng Crispa Redmanizers ng araw. Panahon ni Marlon yan. Atong Ko, si Atong Ang at si Saldi Ko. Ito po yung ginagawa nilang pamatay sunog. Tatalakayin po natin mamaya yan. So ito pong zero budget ang binigay niya noong 2025, last year. So ang total deficit, 151 billion. Pag sinuma mo po yung 23, 24, at 25, ang pagkakautang ng national government ay 356.6 billion. Napakalaking pera. Ito po yung kanilang inilalagak sa kung saan-saang hindi naman importanteng proyekto. Ibinubuhos nila saan? Sa flood control projects na nabulilyaso nga ng makailang ulit, trilyong piso ang nalusaw at nauwi sa bulsa at siguro pribadong vault o condominium na, kagaya dyan sa Proscenium, dyan sa Rockwell, may mga kaibigan tayo dyan sa Proscenium, ang dami daw nakaparadang Rolls Royce dyan. Imagine ninyo, nagpapakasasa kayo habang sadlak sa kahirapan ang mga Pilipino, ninanakaw ninyo, ang daming nakaparadang Rolls Royce dyan. Sa condominium dyan, sa Proscenium, sa Rockwell. Naantay ko lang yung detalye, kung maaaring makakuha ng larawan, papalabas po natin yan. At last year din daw ho, umapaw, nagka-traffic dyan sa Proscenium, dyan po sa Rockwell. Mahigit 100 Toyota Fortuner ang nagdatingan, idineliver sa isang kongresista upang ipamigay sa mga kapwa niya kongresista. Iba ron ay bulletproof, yung by ordinary, pero 100 Toyota Fortuner brand new. Yung mga nandyan sa Proscenium, nandito po yung ating handle, pwede po kayo na magkomento. Si @Polyduces12. Sana ipakulong ni VP Sara lahat ng nagnakaw pag presidente na siya. Ako po, isa lang din ang sinasabi ko sa inyo. Pag binigyan tayo ng pagkakataon makapagsilbi uli sa gobyerno, ikukulong po natin, hahabulin natin lahat ng nagnakaw. Lahat na nagpapahirap sa atin. So, base po sa table na ipinakita sa column ni Jarius Bondok,
sa kanyang online column at nagmula po ito kay Dr. Antonio Dans, health advocate, Health Professional Alliance convener at isang kilalang health advocate. Meron pong deficit na 356.6 billion ang national government sa PhilHealth. Ngayon, alam po ito ni BBM at alam din po ito, problema niya na kung hindi niya alam, we presume that he knows because he is the president at siya yung siyang primarily task to enforce all laws of the land. Violator numero 1 po yan eh. Ang kasalukuyang miyembro po ng PhilHealth, i-check niyo po ito, ang source po natin ay yung PhilHealth website. Kagaya nga po ng aking sinabi, dito po sa ating pahina, sinisikap ko po na mabigyan kayo ng tamang information. We do our share of research. Angelica V. Davila, kamusta ka? Maraming salamat. Bati lang ho tayo para mabawasan. Alexa Soroka, maraming salamat. At meron din ako nakita kanina, may nagpadala po ng mensahe. Batiin ko lang ho hanapin ko lang. Si @Diana Sanchez -U4Q. Paki-shout out po kay BBM. Itin ko @Diana Sanchez -U4Q. Paki-shout out po kay BBM na wag na siyang magpunta sa mga bansang merong Pilipinong OFW. Naku po, lahat ng bansa yun. Nahihiya lang kami, ikinahihiya lang namin siya. Wag na niya kaming ipahiya. Ito po'y ayon kay @Diana Sanchez -U4Q. Yun po ay mensahe diretsyo sa isang overseas Filipino worker. No? So, ang kasalukuyang miyembro po ng PhilHealth ay 106,235,882. Ba't po nagkaganon? Breakdown lang po natin. Yung direct contributors, kaya nga po ito yung ating top topic ngayon, araw ng sahod, yung mga kinakaltasan at yung mga nagko-contribute na galing sa kanilang pitaka. Ang direct contributors so ay 37,041,945 plus yung kanilang dependents na 27,996,436. Ang total po ng indirect contributors yung naguhulog buwan-buwan, 65,867,427. Ito pong 65 million, kayo po yun, kasama rin po ako dito. 65,867,427 direct contributors and dependents. Agalit po kayo. Linoloko po kayo ng administrasyon sapagkat hindi ibinibigay yung perang dapat sa PhilHealth. Dagdagan pa po natin. Yung indirect contributors, 24,477,099. Ganyan karami yung indirect contributors. Dagdag po ninyo yung kanilang dependents. Ang kanila pong dependents ay 16,720,402 for a total of 36,877,846. So yun po yung kabuuang universe o saklaw o miyembro ng PhilHealth sa ngayon. 106,235,882. Ganyan karami. Ano po ang significance nito? Yung indirect contributors, meron po itong additional na suporta mula sa budol administration sa pamamagitan ng ayuda. Itinago po nila yung ayuda, hindi ba sa DOLE, yung programang TUPAD at sa DSWD. Diyan nila itinago yung kanilang additional na tulong o suporta. Bagamat hindi natatanggap ng buo kung anumang halaga yan, may natatanggap pong extra ang mga indirect contributors, numbering to more or less
24,477,099 plus yung kanilang dependents na nakikinabang din. Ano? Wala po tayong debate doon. Kung natatanggap nilang buo, okay. Kung hindi, basta't may natatanggap sila, anyway, pera nila yan. Ito po ang masama. Yung direct contributors, kayo po, tayo, yung sumasahod ng AGIS at tuwing abente, yung sumasahod ng kinsenas at katapusan, kinakaltasan po kayo. Kaya nga po kayo direct contributors. Pero, wala kayong additional na benepisyo. Walang tax break. Kahit man lang sana, isang buong buwan sa loob ng isang taon, huwag tayong pagbayarin ng ating income tax due. Bakit? Hindi nga tayo nabibigyan ng additional na tulong. Hirap na po tayong lahat. Hirap na kayo. Kuba na ho kayo kakakayod Ngayon, January 15, yung sumasahod ng kinsenas at katapusan, unang sahod sa taong 2026. Kayo po yung kinakaltasan. Essentially, tinatakpan ninyo yung kakulangan ng napakakurap at kurakot na administrasyon. Bakit? Yung inyong contribution, yun din ang nagagamit to pay for the needs and the expenses of the indirect contributors. Bakit po natin nasabi yan? Kulang nga ho yung riniremit ng gobyerno Hindi niriniremit yung 50% na galing sa PAGCOR, yung 40% charity fund, at yung pinakita po natin sa inyo kanina, yung binanggit ko sa inyo na table. Ito po, meron pong larawan dito, medyo maliit, pagtiyagaan nyo na lamang po, yung table po kanina na binabanggit ko. Po yan, pagtiyagaan nyo na lang po. Paki-screenshot nyo po para may kopya kayo habang tumutuloy po tayo sa ating live. Makita rin ninyo. So dyan, ang significance po nito, may nauwi pa ho ba kayong sahod? Bukod dito sa kinakaltas sa PhilHealth, wala pong additional na benepisyo yung mga manggagawa, yung mga empleyado. Kinakaltasan, pati dito sa PhilHealth, and yet, hindi po ibinibigay ng national government under the Marcos Jr. administration yung perang dapat sana ay sa PhilHealth. Itong 129.8 billion, pambubudol po na sinasabi nilang pinakamalaking budget na raw po ito. Hindi Tatandaan ninyo yung 60 billion na ipinasosoli ng Korte Suprema. 60 billion at yung 74 billion na dapat funding ng 2025 na zero. Yun pa lamang 134.431 billion na ho yun Kulang po itong 129. Ito pa po ang masaklap. Ang sabi ng Korte Suprema, isoli yung 60 billion. Kung saan man po nila linagak, kung saan nila tinago, dapat binawi nila, ibinalik nila sa PhilHealth. Napakatalamak po talaga ang pambubudol. Yung 60 billion, kinuha na naman po sa inyo. Kinuha na naman po sa inyo. Kinuha na naman po sa atin. Inilagay sa GAA. Isinama sa GAA ng 2026. Ibig sabihin, galing na naman yun sa buwis na ating binabayaran. Buwan-buwan. Yung iba quarterly. Yung iba depende sa transaksyon. Galing pa rin po sa buwis nating mga Pilipino yung 60 billion na ibinalik nila sa PhilHealth. Ninakaw nga nila yung 60 billion Dito lang sa Pilipinas, under Marcos Jr. administration, pag nagnakaw yung mga tiwali sa gobyerno, ang magsosoli ng ninakaw ng mga kawatan, tayong mga Pilipino. Kanya nga, double dead. Hindi lang yung PhilHealth, kundi pati yung mga manggagawa, yung direct contributor, tayong mga Pilipino. Ano po yung prueba natin? Na ang author or mastermind ng kurakot at korupsyon sa gobyernong kasalukuyan, sa administrasyong kasalukuyan, walang iba kundi si BBM. Hindi po natin kinakailangan magpakalayo-layo
the fact that he signed the unconstitutional, invalid, unlawful, criminal 2025 national budget, yun po ay pruweba na si BBM ang mastermind ng kurakot at korupsyon sa kanyang sariling administrasyon. Bakit? Yung initial funding sa sarili niyang budget, panukala niya mismo, nasa NEP noong 2025, 74 billion ang dapat funding sa PhilHealth. Pinirmahan niya yung GAA knowing fully well na zero yung earmark fund. Zero yung ibinigay para sa PhilHealth noong taong 2025. Pinirmahan niya, kanya nga naging GAA yung GAB. O hindi ba, ikaw mismo ang mastermind o author ng malawakang kurakot at korupsyon sa ilalim ng iyong pamumuno at administrasyon. Pruweba yung kanyang pagpirma sa NEP ng 2025. At ang mas masaklap po dyan, yung kagaya nga po ng sinabi ko, hinayaan niyang kunin ng dating Finance Secretary, si Ralph Recto, ES niya ngayon, yung 60 billion ng PhilHealth. Di ba? Tapos nung may deklarasyon ng unconstitutional, ang Korte Suprema ipinababalik, ang nagbalik po ng 60 billion kinuha nila, walang iba kundi tayong mga Pilipino. Isinama nila sa GAA. Kaya naman, hindi rin po titigil yung mga iba't ibang sangay at sektor ng ating lipunan. Tatandaan ninyo, December 2021, courtesy of Business World, hindi ba? Nagsampa na po yung Save the Philippines Coalition. Mga miyembro po ito ng Save the Philippines Coalition. Nagsampa na po ito ng plunder at malversation laban kay Ralph Recto, kasalukuyang Executive Secretary at dating Secretary of Finance. Hindi pa po ito naaaksyonan ng Ombudsman. Makikita ninyo kung paano talagang nasasalaula at sinasalaula ang proseso. Kanya naman kanina, courtesy of the online site ng Batas PH, meron na namang grupo ng mga doktor, abogado at iba't ibang professionals ang nagsampa na naman ng kaso. Ganon din, malversation laban kay Ralph Recto. Bunsod ng 60 billion kinuha nila na pondo ng PhilHealth. Dito makikita ninyo, mahalagang pinag-uusapan natin ang mga bagay na ito upang kayo po ay magabayan at mabigyan ng tamang impormasyon.